Para po sa devotion natin, patungkol po sa plenary inspiration, ibig sabihin po yung buong Biblia, hindi lang parte ng Biblia, kundi yung buong Biblia ay salita ng Diyos at nagmula sa Diyos. Hindi lamang po Old Testament o New Testament, kundi kabuuan. Every part, not just spots, but every part of the Scripture is God's Word. Yan po yung plenary inspiration na ginabayan ng Santong Espiritu ang lahat ng manunulat, propeta, sila Moses, at sila David at lahat ng nagsulat ng Biblia. At lahat ng naisulat ay yun yung exact words ng Diyos na gustong gamitin niya nung mga ginamit niyang mga manunulat. So yan po yung plenary inspiration. So dito po natutunan po natin, no, all of Scripture is equally and entirely inspired. The Bible's authority rests on its divine origin. God used human authors without error to communicate His exact will. Now, may mga verses po rito, as usual, no? Marami tayong mga verses na hindi natatalakay sa mga devotions, pero ito po gusto ko lang pong i-run through ng mabilisan lang po. 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21, dito po pinapatunayan ni Pedro sa kanyang sinulatan na lahat ng mga propesiya ay hindi galing sa isip lang ng tao. Sabi rito sa Tagalog, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Dito naman po sa Awit 119 verse 160, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan, at bawat isa sa iyong matuwid na batas ay nananatili magpakailanman. Matthew chapter 5 verse 18, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. John 17:17, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. So ang ating Panginoon Jesucristo, kahit siya mismo, sinasabi niya na merong salita ng Diyos. Ang tanong, nasa na yung salita ng Diyos? Kung hindi yung Biblia, ibig sabihin wala na. Wala na tayong copy, hindi na natin alam kung ano sinabi ni Jesus. Sabi po kasi ng ilan, corrupted na daw yung Bible. Ibig sabihin, naisulat yan in the past, pero ngayon, na-corrupt na. Yung meron tayo ngayon ay hindi na salita ng Diyos. Now, ako po naniniwala ako na merong salita ng Diyos in the past, at yung nagsalita, yung pinanggalingan ng salita ng Diyos, who is God, siya pa rin yung nagpre-preserve ng kanyang salita hanggang sa kasalukuyan. So, etong John 17:17, applicable pa rin hanggang sa kasalukuyan because we have the Word of God. And sabi po rito sa Proverbs 30:5 and 6, every word of God is flawless. He is a shield to those who take refuge in Him. And then, Hebrews chapter 4 verse 12. Sabi po rito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Ibig sabihin, merong salita ng Diyos. Itong salita ng Diyos, imposible na hindi ito ma-preserve hanggang sa kasalukuyan. Kung nagsalita ang Diyos in the past, yung sinabi niya in the past, kung totoong may Diyos, yung salita niya, pananatilihin niya hanggang sa kasalukuyan, at yung salita niya ay patuloy na i-impluwensyahan yung mga tao hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, yung misyon ng salita ng Diyos, misyon ng Espiritu Santo, at misyon ng Kristiyano, ng Church, ay sakupin ang buong mundo, punuin ang buong mundo ng mga sumasamba at dumadakila kay Yahweh, upang ang buong mundo ay mapuno ng kaluwalhatian ng Diyos. Yan po yung misyon ng Iglesia. Hindi mangyayari yan kung wala yung salita ng Diyos. So, ilan lang po ito sa mga verses na I hope ma-encourage tayo na pag binabasa natin yung Biblia, mas magkaroon tayo ng conviction na this is the Word of God. Kung ano sasabihin ng salita ng Diyos, ako ang mag-a-adjust. Hindi yung salita ng Diyos ang mag-a-adjust sa akin. Minsan kasi meron tayong sariling prinsipyo at moralidad, mga pananaw, na minsan ayaw nating i-give up. Mga kapatid, pag nagbabasa tayo ng Bible, lahat ng pananaw natin, prinsipyo, gini-give up natin. Because the Bible is God's Word. And it is our standard. Kaya po sa application natin dito, submit your morality to God's standard. Confront all lies, all temptations with God's unchanging truth.
And lastly, pursue a godly life under God's favor and blessings. Habang sumusunod po tayo sa salita ng Diyos, tayo rin ay nagkakaroon ng wasto, maayos, at sabi po rito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, matuwid na pamumuhay. At kapag tayo po ay lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos, lumalakad din tayo sa ilalim ng pabor. Alam niyo po yung pabor, yun yung mga yapak mo at mga desisyon mo sa buhay na ginagawa mo under the Lordship of Christ, na ginagawa mo dahil guided ka ng banal na Espiritu at guided ka ng salita ng Diyos. Yung mga desisyon mo na ginagawa mo kasi alam mo, principle to ng Biblia, pananaw to ng Biblia at ina-apply mo sa buhay mo, bibigyan ka ng pabor ng Diyos. Bakit? Bibigyan ka ng success ng Diyos, ng katagumpayan ng Diyos. Bakit? Kasi ginagawa mo kung ano yung kalooban ng Diyos. That's why, when you pursue a godly life, you're also living under God's favor and blessings. And I hope ma-encourage po tayong mas lalong magbasa ng Biblia, mas lalong magpatuwid sa sinasabi ng Biblia, at magpakorek, magpatama, kung mali, liko-liko ang ating landas, magpatuwid sa pamamagitan ng Biblia, at tayo po ay mamuhay sa ilalim ng pabor at pagpapala ng Diyos. Yun lamang po, magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.